Kamay. Okay, kaway. O, kumakandida sa barangay Kagawad, kaya kumakaway. Ito po inyong kaibigan sa Brother Manny Bautista. Simula uli tayo ng Bible study. Dati naman may Bible study rito eh. Kanya lang, nung pinagtatanggal yung tindahan dito, nawala. Kaya ngayon, ibabalik natin uli, ano? Kung tawagin ito, Street Bible Study. Street ito eh. Simon Street. Yan. Dito po sa Barangay 96. Sony, District 1, Tondo, Manila. Meron tayong hawak na Bible po. Amen. Ito, medyo malayo pero gaganyan ko para makita nyo maayos. Kaya po tayo narito upang magbahagi ng salita ng Diyos. Ang araw ngayon, linggo, kung tawagin naman ito ay Lord's Day. Kaya happy Lord's Day po sa inyong lahat. Ang Lord's Day po nakasulat sa Biblia, yung sa 10 utos. Kung saan, ang sabi dito ng Diyos, gawin mong 6 na araw lahat ng gawa mo, tapusin mo. Pagkatapos ang ikapito, sabi ng Diyos, akin yun. Ibig sabihin, may tungkulin tayo, 6 na araw, gawin natin. Meron tayo tungkulin na 1 araw para sa Diyos. Ngayon, ang Bible study na ito ay para sa Diyos. Para tayong nasa simbahan din po. Magkaiba lang ang itsura. Yung simbahan, siyempre, house of worship yun. Dito naman, nandito tayo sa kalsada. Ano po, wala pong masama ron. Ang masama doon, yung malikot ang utak ng mga tao. Yung kapos sa unawa. Ganito, titignan natin yung Lord Day sa Biblia, ano po? Parang lang meron tayong pagbatayan ito. Exodo 28. Lagi mong tandaan at ilahan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Sa Pilipinas po, ang araw ng pamamahinga ay araw ng linggo. Sa Middle East, araw ng Biyernes. O hindi ko naman alam kung sa ibang bansa kung anong araw nilang rest day. Pero sa Pilipinas is Sunday, ikapito. Tama ang nakalagay sa Biblia. Anong sabi niya? Lagi mong tandaan. Tatandaan daw po natin. Lagi natin tatandaan. Ibig sabihin, huwag natin kakalimutan. At ilahan para sa akin ng araw ng pamamahinga. Ilahan sa akin. Hindi po ilahan sa, yung iba, ay magandang palabas sa sine. Ay mag-outing tayo. Ay mag-picnic tayo. Eh iba yun. Ang sabi ng Diyos, ang ikapitong araw, ilahan mo sa akin. Ito ngayon, araw ng linggo, nakalaan sa kanya ngayon to. O, hindi mo ba? Sunod. Sabi naman sa kasunod na talata ay, ito, 9. 6 na araw kang magtrabaho. 6 na araw magtrabaho ka at tapusin mo ang dapat gawin. Sa loob ng 6 na araw, kung ano man yung trabaho mo, sabi ng Diyos, tapusin mo. Para yung 1 araw, yung 7 araw, akin yan, sabi ng Diyos. Alam nyo, ngayon sa panahon natin, dahil sa moderno na, ay na tayo, sometimes pati linggo po, ginagawa nila ng working day. Dati yan, linggo po, nakasara yung mga tindahan. Ngayon hindi. Kung kailan linggo at saka mabenta. Bakit? Walang opisina, walang eskwelahan. O saan pupunta mga tao? Di pupunta sa mga, yan na. Pasyal dito, pasyal doon, shopping dito, shopping doon. Dati nakasara noon, ngayon nakabukas. Ano po? O, tuloy pa natin sa 10. Nung nakalagay. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Kung ang Diyos ay Diyos mo, ilalaan mo sa Diyos ang araw na yan. Ang problema lang, naniniwala ka sa Diyos, pero anong ginagawa mo? Araw na linggo, sabong. O, araw pa ng Diyos sa sabong? Araw ni Satanas yun, kasi sugal yun. Bisyo yun. O,
Diyan nangyayari yung pamilya nasisira. Bakit? Kasusweldo mo, imbis na mag-intriga ka sa asawa mo, yung sweldo mo, nagpunta ka sa sabong, natalo ka. Oh, wala ka na nagawa, lumabag ka pa. O tuloy natin ang basa, ano po? Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Dito ay araw ng pamamahinga ko. Kaya ang tawag dito, Lord's Day. Diyan po nakukuha yung salitang Lord's Day, yung araw ng Panginoon. Ito ang ikapitong araw. Sabi ko nga po sa inyo, Pilipinas, ang ikapito ay araw ng linggo. O, yung araw ng linggo. Ano pa yung nakasunod? Basahin natin. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho. Kita nyo? Huwag magtrabaho. Eh dahil nga po sa panahon natin, noon hindi talaga sila nagtatrabaho. Pero ngayon, dahil dumami na po yung tao, kailangan mabuhay ang tao. Kaya kahit araw na linggo, pumapasok po sa trabaho. Pero huwag po natin pabayaan ang araw ng linggo. Halimbawa, ito, tip ko lang. Magsimba ka muna. Diyan, papasok ka. Basta magawa nyo po yung kukunin nyo sa Diyos. Ano, dahil po sa ating panahon. Dumating na po tayo sa panahon na ganyan. Oo, sa panahon nila, may kitang Diyos. Pag nagtrabaho ka ng ikapito, papapatay ka ng Diyos. Marami pong istorya sa Biblia na araw na linggo, lumabag sila, pinatay sila. Isipin nyo, namulot lang ng kahoy kasi magluluto. O, anong ginawa? Pinatay. O, kita nyo? May fit po ang batas ng Diyos doon. Pero ngayon, Ay, sorry po. di ba? Sige, okay lang tumadaan, huwag lang kayo mininturo kasi Hindi ko nakita may video pa na. Ate, salap na eh. tandaan nyo po yan, ha? Lagi nating alalahanin ng Diyos sa ating buhay. Kaya yung makikinig sa ganito, para po kayo nasa simbahan. Okay, tingnan natin. Okay lang yan, basta wag lang ihinto. Tingnan nyo po ang sinasabi ng Biblia. Ayon sa Corinto, chapter 15. Ano nakalagay? 58. 57, 58. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. 58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpangatatag kayo, huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para dito. Sabi ko nga po, kahit nasa kalsada tayo, pag ang salita ng Diyos ay nabubulay sa Biblia, naglilingkod po tayo. Baka kala ninyo, hindi totoo yan. Naglilingkod tayo ngayon. Bagamat wala tayo sa templo o simbahan. Pero yan ay paglilingkod ayon sa Biblia. Bakit? Salita ng Diyos eh. O. Kapag ganito ang ginagawa natin at nakakapaginig tayo, meron pa sinabi si Apostol Pablo dito sa ito, babasahin natin sa chapter 9 verse 23. Ito, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa salita ng Diyos upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Yung mga nakikinig sa ganito, dahan ng pagpapala ng Diyos yan, kaibigan. Ayan o, nasabi ni Pablo, nakikibahagi ako. Saan siya nakikibahagi? Sa pagpapala ng Diyos. Kung saan ang salita ng Diyos, doon ang pagpapala. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Yang ating mga sakripisyo sa ganitong gawain, hindi po nasasayang yan. Tandaan niyo po yan.
hindi yan nasasayang. Kaya tatandaan niyo po, ang mabuting balita o salita ng Diyos ay dapat ipangaral sa lahat ng mga tao. Ito po ang sabi ni San Pedro. Ganito po ang ating mababasa sa unang Pedro. Ito, 1:25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. Pag mangangaral ka, kung may tao, mangaral ka. Pag walang tao, di wag ka mangaral. Kung ang tao nasa kalsada, mangaral ka. Oh. Hindi po bawal mangaral kahit saan. Basta merong handang makinig ng pangangaral. Kagaya ng ito. Iskinita ito. Kasi nakikita niya may dumadaan eh. Kasi may sari-sari store dito. Oh. Okay lang yun. At least nakakapanginig din sila. Kaya ang sabi ng Biblia, yung salita ng Diyos, siyang ipinangangaral sa inyo. Sabi ni Apostol San Pedro. Kaya alam nyo, sa panahon ng Pentecostes, doon po sila nangaral sila Pedro. Ang dami pong naniwala sa pangangaral nila Pedro sa panahon ng Pentecostes. Mababasahin po natin. Baka akala nyo walang ebidensya yan. Ito, babasahin natin, no? Sa chapter 2 ng Gawa, ito po yung araw ng Pentecostes. Gawa 2 na nagkakatin po silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Yan. Nangyari po yun. So, ano po yung nangyari sa araw ng Pentecostes? Sa 2, walang anulay, may ingay nagmula sa langit na tulad ng hukong na malakas na hangin at napuno nito ang bahay sa kinaroroonan nila. Araw ng Pentecostes, bumaba po yung Espiritu ng Diyos at sumanib po sa kanila. Sumanib sa kanila, sa mga apostol. Yung grupo po ni San Pedro. Great face white. Yes, may nakita silang parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Dumapo para silang sinaniban. Pero hindi si Satanas ang sumaniba. Yung Espiritu ng Diyos. Di ba yung sabi ng ni Satanas, mangingisay ka? Sila hindi sila nangingisay. Kasi nangaral pa eh. Pwede bang mangaral yung nangingisay? Okay. Ngayon, tingnan natin yung nangaral na sila. Ang sabi rito, sa verse, basahin na natin sa 36 na. Tuloy-tuloy hanggang 47. Kaya dapat malaman ng buong Israel na si Jesus na itinapon ninyo sa cross ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ngayon, itong 37, meron pong nangyari dito. Nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito. Kita nyo? Nabagabag yung mga tao doon sa araw ng Pentecostes nang mangaral sila Pedro at ang pinangangaral nila si Jesus. Nabagabag. Okay, tuloy natin. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano dapat namin gawin? Kasi po, yung mga tao noon ng Pentecostes, hindi sila naniniwala kay Jesus ay tagapagligtas. Hindi sila naniniwala. Kaya nung mangaral sila Pedro, yun, nasaktan po ang damdamin nila. Anong sabi? Ano ang aming dapat gawin? Yan. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan. Yung pagtalikod sa kasalanan, yung pagsisisi, repentance. Pag nagsisi ka kaibigan sa iyong kasalanan, siguraduhin mo, totoo ka, talikuran mo yung kasalanan mo. Bigyan ko ng halimbawa. Alam nyo ba si Magdalena? Yung
babaeng mababalipad kung tawagin nila. Sa Biblia po may ganyang Magdalena. Itong Magdalena, nahuli nila. Kinuha ng mga Hudyo, dinala kay Jesus. Panginoon, ito nahuli natin ito. Nagbebenta ng aliw. Ibig sabihin, hostes siya. Bawal sa kanila yon. Sabi ni Jesus, yung walang kasalanan sa inyo, siya na ang unang bumato. O, kita nyo? Yung walang kasalanan, sabi niya. Tapos, ang sunod na pangyayari, nang tumingala si Jesus, ang sabi niya kay Magdalena, nasa na yung nag-akusa sa iyo? Wala bang bumato sa iyo? Kahit isa? Ano sabi ni Magdalena? Wala po, umalis po sila. Sabi naman ni Jesus, o kahit ako, hindi kita atulan. Umuwi ka na Magdalena at huwag ka na magkasala. Ibig sabihin, ang repentance po ay pagtalikod sa kasalanan. Ang sinabi niya kay Magdalena, huwag ka nang magkasala. Ibig sabihin, huwag ka nang magbenta ng haliw. Ganyan po ang repentance. Purihin ng Panginoon. Kaya pag nagre-repent po kayo, o nagsisisi kayo, tatalikod kayo sa inyong kasalanan. Tignan niyo po ang pangangaral ni Jesus. After na siya po'y bautismuhan ni Juan Bautista sa may Jordan River, Mami. Sorry po. wala pong problema yon. Tindahan po kasi ito eh. Tignan ninyo ang pangangaral ni Jesus after na sila bautismuhan ni Juan Bautista. Ay, may lang muna. Mateo 4:17. Magmula noon nangaral si Jesus. Itinuro niya magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Yung aral ni Jesus, aral ni Pedro. Parehas lang kasi si Pedro po, apostol ni Jesus. Amen? Kaya dapat po tayong mga tao, ang turo ni Jesus at turo ni Pedro, magsisi at talikuran ng ating mga kasalanan. At ang halimbawa po si Magdalena. Dito po nanggaling yung kanta ni Freddy Aguilar na Magdalena. Kaya dapat po ang tao pala, hanggat nabubuhay po siya sa ibabaw ng lupa, hindi lang tayo naglilingkod sa Diyos, kailangan may pagsisisi rin po tayo. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan at talikuran ang ating masamang gawa. Magdalena, anong trabaho niya? Hostes. Kaya sabi ni Jesus, huwag ka nang mag-hostes, Magdalena. Hindi kita hatulan. Kita niyo po. Hindi po naparito si Jesus pakatulan ng tao, kundi upang iligtas. 1:3:17. Ganito po naman ang mababasa natin. 1:3:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus, hindi upang atulan ng parusa ang tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kita niyo po? Hindi siya naparito para atulan ng tao. Kaya si Magdalena, sabi niya kay Magdalena, umuwi ka na. Hindi rin kita ahatulan. Pero, huwag ka na magkasala. Kaya lahat po tayong mga tao inutusan ni Jesus. Na Mateo 4:17, magsipagsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Lalo na ngayon, magmamahal na araw, ilang araw na lang po. Sana wag nyo lang gawing panuhurin yung Semana Santa. Sana itanim nyo sa puso nyo kung ano ang mensahe ng Semana Santa. Nagpakahirap si Jesus para sa kasalanan mo, kaibigan. Nagpusa siya, namatay si ibabaw ng krus para sa iyo. So anong ipapalit mo? Huli. At sabi ni San Pedro, ganito ang mababasa. Unang Pedro 2:24. Ang sabi ay ito,
Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang mga kasalanan. Ito nga ating mga kasalanan. Titignan. Pinasan ni Jesus yung krus na pasampasan yung kasalanan natin. Yun ang nagpahirap kay Jesus. O, panoorin niyo yung ganyang mga palabas. Hindi ba ilang beses natumba si Jesus? Sobrang bigat ng pasampasan niyang krus. Yun ang kasalanan natin, ang nagpahirap kay Jesus. O, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yan. Dapat ang gagawin natin ngayon, mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Mabuhay po tayo sa kalooban ng Diyos. Yun ang dapat natin gawin. O saan naman nakalagay yung kalooban ng Diyos? Mateo 6:10. Basahin natin. Tabayanan niya rin. Dadating na. Alas 12 na. Ito po. Alas 12 na dadating. Mateo 6:10. Anong nakalagay po? Simulan natin sa 9. Ganito kayo manalangin na manamin na sa langit. Sambahin nawa ang iyong pangalan. Yes, dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Saan nagsisimula pagsunod sa Diyos? Dito sa lupa, kaibigan, taga-lupa tayong lahat. Lahat ng tao na bubuhay, taga-lupa. Dapat dito pa lang sa lupa, matutunan na tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng kung sino-sino. Kung si Jesus kami, may sariling kalooban, ano sabi ni Jesus? Sana, huwag kong danasin ang ganitong kahirap, sabi ni Jesus. Pero, Wala pa ba? Ama, ang kalooban mo, ang dapat masunod. Isipin nyo, mismong anak ng Diyos, sino sinunod niya? Ang kanyang ama. Tayong mga tao, sino susundin natin? Gayahin natin si Jesus. Masundin natin ang Diyos. Yung iba, sinusunod nila si Satanas eh. Huwag sundin niya, masama yan. Kasi mapapasama ka kay Satanas. Ibig sabihin ng Satanas, masama. Dahil evil one. Kaya dapat tayong mga tao, dapat tayong mabuhay sa salita ng Diyos ayon sa kasulatan. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na kami pong mga taong nabubuhay sa lupa. Dapat matuto kami sumunod sa iyo mula dito hanggang sa langit. Sapagkat ang susunod sa iyo sa lupa, sila po yung pupunta sa yung kaharian sa langit. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo ngayon sa Simon Street, Barangay 96. Ito po si Brother Marlon. Si Nanay. Ano yung pangalan mo? Linda. Si Nanay Linda. Ngayon, may dumadagundong na balita rito. Mukhang makakakuha na sila ng 3,000 bukas. Sana nga totoo pa. Extra lang po yun. Ikaw yata magbibigay eh. Ayan po. Kaya sa tindahan niya, nakala nyo kasi may mga dumadang kasi sari-sari istorya. Sige po, hanggang dito na naman. God bless us all po.